Dapat ako bisag asa. Nag-talk na ko na sa inyo, nag-talk na ko sa emisyo. Pero lahi na gid, no? Lahi na gid ang buhay nga Diyos. Kay diri gid na feel na ko ang iyang presensya nga dili gid ay lalim ang mag-lead spiritually. Amen? Dili gid lalim. Paggikan pa lang nako, sige gid ampo, sige no guide me, O God, on this. Kay first time na po ning matupang atong mga respected ng mga pastors. Yan, taas na ikong respeto sa itong mga pastors, sa itong mga evangelist, sa ato ang iglesia. Muna, makita ninyo nga, bisang pagmoingon, sige kong pagkadungog, no? Taas kay kong naabot, taas kay kong naabot, pero dili na ang mga akong paglantaw sa tipo galingon. Hinasayit ko ever since, gamay pa yung kayo sa pagtuo. Hinahanglan ta nga mo-recognize ang nasa galingon para kita iyahan, i-lift up sa pagtuo. Nga mo-reveal siya sa itong galingon, dili man na sa inyo. Ang prap, anong Pinoy na sa kong kinabuhi sa among pamilya. Okay? So taas kayo kong respeto, may respect to the chairman, the board, Pastor John Ramos, no? Of course, sa leader diri sa District 5 and 6, Pastor Dimar, no? Sa Tago, Junior. Senior. Sorry. No. Daghan kay kung mga nakita diri nga bago magit na nakita daw ko pala magkaila-ila ta dito ron. Okay? So, ano siya? Gitagaan kong topic about effectiveness of communication skills and developing effectiveness of communication skills and about teams. So, muna gilig sa ginaw sa tuwa. How to become an empowered leader. Okay? Di-combine ako I've been talking this sa mga superintendent, supervisors, tanan. Matiyala bitata, diya na ito, makita ang kalamdag sa pagkagalingon diya sa itong mga nagtanaw sa pagkagalingon. Ngayon, kung naay mga okasyon, ikaw pray. No, gina. No? Kung saan nakita nila sa imuha? Kung naay mga okasyon, o mga activities, ikaw Ever since nang itudok ko sa Iligan, naabot og Cebu, naabot rin, kaya mo nun, balik Mindanao. Ingana din ang akong kinabuhi. Muna sige ko, ingon sa Ginoo, Lord, kung sa may gilid sa ako, nibalik kong naitabo sa August 2002, na August 12, 2002. Na-refresh ako at sukat ato, daghan na dayon mga stages sa akong kinabuhi na muli sa iya spiritually. Sige nagpap-up gani sa akong Facebook. Si Moses pila ka years, di ba? Naman na sa si David pila ka years, si Jesus pila ka years, ay pa na sangyo. So ingana, dili kita pwede nga recite ka sa imong o galingon kung dili guided by the Holy Spirit. Guided din sa iya para sa tulong ka ng istorya at katubangan sa imong mga kaigsuunan. Amen? Amen. So, karon dili ko ngayon ng opportunity nila ko, kung dili opportunity sa Ginoo gigamit ko pagsangyaw about how to become an empowered leader. So, duha ra ko topic akong ipon communicating with impact, building strong ministry teams, and cultivating a winning attitude. May salute again to the pastors, the leaders of District 5 and 6, and even the national. No? Pinakita binako ang spirit sa Ginoo sa ilaha. Hopefully nakita na ninyo. Okay? Magpasalamat po ko sa nag-reveal kanina na naay ganahan sa ilahang leader. Nagdala mo ito, no? So, for general, nagdala, it could be asa nga nagdala, no? Sa singing, sa worship, sa Bible, o sa pastor. So, broad ang iyahang kwan. So, naana siya purpose sa ito kay nausa.
Okay? And I really appreciate daghan kay mga youngster eh. Mugi na ginadream na ko. By the way, so wala pa na kayo na ako, ahiyas family ko. Magsaysay ko gina ko. Lanaw din Lord. Magsaysay, District 3. No? Diyan ko nagkakatulong buot sa Magsaysay. Wala pa na local church sa Maigo. Pagtukot ang local church sa Maigo, kay Maigo man dito ang residence, after sa Magsaysay, wala pa na siya na anak ko sa Iligan. So, pag-create anak, I don't know the exact history anang diya sa Maigo, pero na mga natin mga nalugan kung mga ko inanak ko. No? Never kung mag-entertain, may mga anak kung hindi i-reveal rin kung sige kung sa atong purpose pag kinabuhi through anang diha sa mga issues and concerns regarding anak to ang iglesia. So, ingana siya. No? So, iligan ko for how many years? No? 1998 to 2010. 2010 to 2016, Cebu. Since 2016, nanami sa Caraga State University sa Apayon, Butuan City. Bago pa ko sa Butuan. Never been in Butuan food. Di wala akong ibalugpon sa purpose na ko kung napot in Butuan. Until now, we've been talking with my wife, no? Siguro restaurant sa utao. Kaya nung naabot magitag dali, huwag mong kataking sugat. Kaya nga kung nahuna dito sa anak ko yung pagbusan bukid. Dito nga, that's the reality. Pagtano ka lang mo, mas bindok na po yan. Ito na lang sa galan. No? Tingala na siya. Okay. Introduction siya ta. Why empowered leadership matters in ministry? We're going to answer that one later, no? Then overview of the three pillars. Impactful communication, strong teams, wana ang ato ang pillars, the winning attitude. Leadership is a calling rooted in service, not position. Muna nga, takto gito no, nilok yung mga nalulungan ganina nga nangahimong pastor wala ka after sa unsay ma-receive nila. Very nice one din na siya. Meaning that the truth of a minister. Lagi sa ministry. Okay? Why empowered leadership matters in ministry? Yan naman. Kung atong ba itong nalaon, dilid ka by the Holy Spirit nga mulid sa tungging sakupan. Di ba? Dilid ka sa Holy Spirit para mulid. Ako, nako kayong kabaguhan ang gihimo ni Pastor John ganina. Kaya isa ko sa naigo anang abot agaras Gis. Ako itong i-mention ganina niya disiplina sa kagalingon ang kulang. Wala din ko maingon, wala din ko blame sa akong mga anak, wala ko blame sa akong asawa, kundi sa akong kagalingon. Nga naman, isip ko sa ka-leader sa pamilya, head of the family, imo na tanan. Mo-reflect na sa imo ha. Di kita pwede maingon nga, tungod sa akong mga anak, mga cellphone pa, akong asawa, ilimata cellphone pa. Wala, di pa pwede maingon anak. Kundi, kung sa'yo nakita nila sa atua, kung magkita nila nga, alam mo ka, sa akong pagpanarbaho, may haplang kapila ko na late sa trabaho. Pero magsigig ka late sa simba. Just imagine? Ino. Basta reality. Nga naman, unsay naa, unsay kulang. Ang pinakadako katubag yung ano may nga no? Ang atong i-develop sa pagkagalingon, ang kahadlok diha sa Ginoo. Amen. Wakta na ikadlok ang sa kalibutan, kundi siya na. Meaning, kulang ta sa kahadlok. Ako mismo, nakulang ko sa kahadlok. Nga naman, kailangan pa ko mag-grow spiritually. Kailangan pa ta mag-grow spiritually. Labi na itong mga batanon. I've been asking this ani na klase na training sa mga bata pa nag-attend na. Nga naman, in the future, you will realize. Ako sa una, memorize na akong mga bersikulo mga punte sa District 3. Na, ang wala lagi na akong mapilinom kay nakayungdong din ko ni Pastor Billy sa choir. Sige na po training, sila po training kantang sa choir kaya mo represent sa national. Kaya kahit ko sa wala pa man tumupol dito. Kamulan, Cagayan, sa una, no? Anan Pastor Billy, Dick. Manggit madala yung tingog. Oh. Tingog, at least prank ka. Ako, di na pa nabalik
kalimtan, pero nagklaro kita kung kung rin ang weakness gila lang po. You have to recognize your weakness. Kaya ano, kung hindi mo i-recognize ang iyong weakness, ang may tabo anak mo sikis pretend, yung maayo pa. Mahirap kang pretending, o pretender. Diba? Saan mo ito, yung great pretender, nabi ka ang tatlo anak. Diba? Lisod na, kung magkakaroon yung tanga, maayo ta. Kung nila i-recognize na ang weakness, later, diverse anak, ihatag sa Ginoo kung sa itong Panginoon na pinang number 1, ang kaalam. Diba? Okay. So, empowered leadership matters din in ministry. So, start na. How? Empowered leaders are spirit-led. Sa pasabutan na, higiyahan sa spirito. Purpose-driven. Nagkaibanong kita nga kitang tanan na ay purpose. Bisa pag maingon ka nga, ordinary naman ko nga magsisimba. No, na ay purpose nila o sa nato. I-reveal na sa Ginoo. Ang una lang yung bakot, ang kahadlugi ang Ginoo. Kahadlugi ang Ginoo. Ako, kahit kabalo ka, ibig mag-drive ko, mupiyo ko, seconds, pray. Every time. Kaya ako'y makita nga din maayo, pray. Gina-practice na ko na. Nga naman, wala ko na sa iyo. No? Doon akong pamilya doon, nabungkag, no? Kaya ito, sa lain-lain ng mga tinuhuan karon. Masyak na to akong mama, nga nung nagtindog ako ba nga ninyo. Nga naman, how many times niyang convince ako regarding anong ilahagi at pinagkaroon na reliyon. Yeah. Sige, sagsan o kuan, sagsan. Pero ang akong experience ni Jesus, experience na ako sa akong asawa ni Jesus, yung mga ginapahit na rin, Jesus is dili na mao ang tinuod niya ngalan. Wala'y makatumpang sa experience na mo ni Jesus. Tao lang nahibalaan na experiences lang na mo. Pag-fight sa mga kinabuhi, pag-fight ang sa pamilya, grabe ang experience ni Jesus, ang presensya sa Ginoo. Tamang kinabuhi. Ito lang earthquake daan sa Bohol, dito sa Cebu, sa Recuento. Tugulong ko sa nahitabo. Gusto kayo sa tanan, nangaon may impact sa iyo. Nakita sa akong asawa, nagya din kay, ang makita na ito sa TV, ang mga angels ay mga pako. No? Ang nakita niya, mga putik na mga tao, mga gilinya, gayran, asa ni Agi, padulong dito sa safe na lugar sa Pasikulan. Yeah. Matingala ka, manibawat yung balibo. Ganun, di matapuli, dito. Dirita. Yung wala ito yung nahitabo. Na ay gagayt sa amo. So na, lahat ng experiences sa mong pamilya yun, nga ang presensya si Ginoo na Munang may ako sa inyo sa tubangan, ako strong di ko nga, tuhugid na inyo si Jesus na sa akong gabalingan. Nagapuyo permanente. Nangita na nagpanahon. Nga ikaw mismo, tawag ka-empowered ka. Ikaw mismo ang surrender nga ito kaniya. Nakuha ninyo? Ikaw mismo ang mo-deliver siya mong kagalingon, ya kaniya. Nahana siya sa inyo. Na time na gidawat mo siya during sa bautismo, naawa na siya malayo. Sometimes lang yun, napinato na layo siya tungkol kay ang imo na pagkatawan mo may nagpalayo ka niya. Napinasa atong nahuna. Grabe. Okay. Ephesians 4:11 to 13. So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers. Siya mismo, Christ himself nag-designate. Kumbaga, dihatag o ditugyan ka as apostles, as prophets, evangelists, pastors, and teachers. How? Why? To equip His people for works of service. Kung na to, mag-simple kayo ng word, no?
works of service. But in the reality, nanggawas ganina. No? Nanggawas ganina, katong ipang sulat, no? Unsa atong mga serbisyo. Okay? Unsa pa i-improve nato sa atong kaugalingon. Okay? So that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of fullness of Christ. Ako ni bisay ko. Kaya mas. Ug siya mao gayon ang naghatag sa uban nga mahimong mga apostol, sa uban nga mga propeta, sa uban nga mga ebanghelista, o sa uban nga mga pastor o tutudlo aron pag-andam sa mga balaan alang sa buhat sa ministeryo, alang sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Hindi na ito na, no? Hangtod nga kitang tanan sa makaabot sa pagkahiusa sa pagtuo sa kahibalo sa anak sa Diyos ngadto sa pagkahamtong nga tao. Leading towards ako, amin na ko padung pwede ko ang kagalingon niya. Pagka-mature, pagkahamtong nga tao diha kang Kristo. Ngadto sa kahimpitan ni Kristo. Na-internalize niyo? Ang serbisyo nato isip ko sa ka-leader diha sa iglesia. Kaya na siyang responsibilidad. Muna na ito nga time, kapag-gilgil ko during sa Last Supper. Actually, minilak ko. Minilak ko. Tagkan ko mga pangutan na isip tawhanon. Isip tawhanon. Pangutan na. Alas 4 kadlawon, kaya nangandam ko para maligo. Nagtako sa CR, naligo. Naligo ko ha. Until sa time na na voice, mag-serve ka na ko. Amen! August 12, 2002. Bugay nag-anda siya pa. Ano na? Pero ako, grabe ko sa katawanan. Nihila ko, nga naman nga ako, anak ako'y trabaho, bago pa ako, doon pa ako, anak ako. Nanangin ko pagkaugma sa principal, din akong gi-reveal sa mga asawa, ang hitabo, alam mo ako, naglupat ang luwag, naglupat ang mga kusarap, sa kusap ng mga butang sa balay, naglupat, galingkod ako sa sala, gaampo. Hantod nga niabot si mama. Si mama na mismo, nitulisok na ko. Unsaon na lang na. O mahilap si mama magbiluhod na nagpasaylo punod sa iyang mga ipang question. Hantod nga niabot, gitawagan nila si Pastor Vilio o si Kuya Ulo na abot, kinalima. Dito nga time, na-relax. Then, diha na dayon. Pagsugod diha, brewing. Dili diha kita mo na siya. Pinahanglan ka mo na, Pastor John. Naadyo ko'y pangayoon sa imo ha. Hopefully, o pangayoon, o palitong ba na siya kakong ipakita ni mo ganina. Kaya wadyo ko ka, nagdako ko sa iglesia, akong lulog-lula, akong bikanan, naa sa iglesia, pero ako ka pa sa sukat sa ato ang doctrine. Kato siya, this we believe, no book. Kaya siya. Kay, karon consistent na ang ako ang life. Whatever what happens now after next. Every 3 a.m. Permanente ko ng pukawon ko. Bangon para magbasag Biblia. Masag ko naman sa ano. Kaya. Yeah. Basag verse. Magtuon. Share the gospel. Manang karon sa kaliputano na to. Nabi gamit ang social media. Yes. Sino? Basta di ba? Share the gospel. Share the word. Pas-pas kayong punta karon. Ilibis. Pas-pas kayo. Muna kita mga alagad sa Diyos, kita ng mga anak sa Diyos. Pas-pas punta. Amen? And
Abutan lang kung sa'yo i-reveal sa matag isa. Okay? Okay. Spirit-led leader. Sa Galatia 5:16, busa nagaingon ako, magkinabuhi kamo, sumala sa giya sa Espiritu, o dili ninyo tumanon ang mga tinguha sa unod. Kani bukat kayo, no? Pagkana ko sa galingon ba? Nga, makana ko sa galingon, bisod yan. Kung magkontra ang inuhang human desire o ang spiritual na desire. Pero naagya po nun, even sa university, sa CSU, makita nila sa imuha. Murabag, hayag. Murabag, ang ilang ikahadlokan mo dili, usap ordinary ng pakunti. Ang kadlokan mo, usap inisya. Nga na, ang mapil ni mo. Even ako asawa, sige na yung kumsa na sila din. Kung na sila makuhaan sa imo. Imo, dili na ako ni. Dili na ako nilang nakita. Ha? Kung dili ang spirit na naalato na diyan. Okay? Ang linya nga giniyahan sa spirito dili magpadala sa emosyon. O kaugalingong tinguha. Kundi musalig sa Espiritu Santo. Amen. Salig lang yun. Ako bitaw anak, 50-50 hospitals Cagayan de Oro 2004. After akong itawag ko. Ilin me, illness na ko katong special. Kung tayo ako ng special na katong Down syndrome. Yeah, close to me na galing special, di ba? Hindi na itong doktor na hindi siya magbugay. 2004, nga ni kadag ko. Tinai, nangigawas dito. Hindi kadag ko. Taas kayo. 1 week ko na sa tarong kaon. Pagdala ng hospital, hindi na ko i-focus nila sulod ang tinai. Bugok dito na. Basta silang tulong ka doktor nga nagtabang, puno sa dugo. Ang asawa, wala down na. Ang mama na down na. Para boss, prone. Time pa dito sa exam na ko sa masters. Mr. Kaibigan. Day kong exam. Kali ko sino. Balik ko dito. Silang mama ni tago sa pasilawas. Kaya operahan. 11 hours na pa na survive. Wala pa ni survive pag-abot na ako. Ano man mo dali? Ingon lagi na mama. Kaibigan. Gawatan na lagi na ito. Pati na nila nila. Ito mo. Dakot na dito sa lagi. Dilit na niya pagkawala sa ako. Il-test na ko. Kaloy si Ginoo, nantad ka rin. Buhi pa. Amen. Kaning isa karong panak, kasunod ni sila. Before ato, pahitabo, agi 50-50 sa hospital sa iligan. Meningitis. Wala yun. Dili man i-inform ni Amang. Dili na siya inform ni Amang. Nabungo lang ni siya, na Amang na siya tungkol sa tambal na 1,000 mg 8 months old pa siya i-inject sa spinal cord. Sakali mabungol mga nitag 1,000 mg. Kaya injection pa sa spinal cord pa. 8 months old pa siya. Ano yung Amang siya? Tunay purpose ang Ginoo sa iya. Ano? Makita na ko sa iya nga grabe ang spirito sa iya. Masyad ko po diya sa iya kana sa palay. Sunta si Amerikana. Sinaa din sila wali sa mga amang food online worldwide. Yeah. Tinood. Then mag-send na siya mga verses. Kung lagi sa'yo mga anput, din kayo makontrol ng mga emotions kung sa iyahagit ng agian ka na bitang insecurity siya gugalingon. Ako na siya dili mga mga message. Pero ang akong reply sa iyang message, always pray, always pray. Kadugayan ang iyang reply, I love you daddy, pray always. Oh, yes. English mo na ilang chat. Simalito. No na siya. Okay? So, ingana, no? Daghan yung pang-agian sa aking buhay before hindi naabot ang panahon nga nakatindog po sa inyong atubangan. Josue 1:9. Dili pa ako ang nagsubok kanimo. Ako kay mo tayo. Pag maisugon o glikon, ayaw kahadlos ito wala sa paglaon. Kay ang Ginoo nga imong Dios magwat-wat uban kanimo bisan asa ka paingon. Amen. Bisan asa ka paingon. Kay kadlukan. No?
True leadership is empowered by God's presence. Ingon si Pastor ganina, Edison, so tayo gingon niya ganina, huwag ka malungan abot ni dali. No? Ay, purpose. Diba? And courage, not human strength. Imo na siyang inom sa itong kagalingon. Dili nato na kusog nga kagalingon, kung dili siya nga naan nato sa itong kagalingon. Kung ano yung nag-empower sa ato. Amen? Amen. Second Timoteo 1:7. Kani di ko kalimutan ang verse. Kani sila nga verses, no? Kaya ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato, dili espiritu sa kahadlok, kundi dili sa gahom, gugma o pagpugong sa kaugalingon. Nag-field trip ni sa mga maestra when I was teaching sa Iligan. Isponsoran sa kanang bukuan ba? Libro. Ano lang sa Iligan? Libro. Field trip ni. Diya mi nag-hotel sa may San Carlos David. First time ko ito at Cebu. Na-shock ko, kaya ni Ana ang principal. Di pa ko principal at all time. Big. Kinalan niyo mo ang namo ang inyong hangin. Presensya sa mga room. Kaya duha man ang muro. Tulong ikalaki sa atong nga field trip. Dayon ang mga babae galain to naslatanan dito. Dako nga room. Kaya naman ma'am, ingani ang hitabo. Before nato sumpay na siya, a night before Ana, napoy nitabo sa ang room. Istingan nyo ba? Yung pagtuo. Well, katagit ni around 11 o'clock, a night before ato, na ako'y nakita nga intindog ko galit sa akong country, taas ay buhok, maot kay naong, at ang magigumot-gumot ang naong, may tsura pa. Giana ko, Nalukon ko ba? Pero katabi kami tulo ha? Katabi kami tulo. Pagkataod-taod na ay puti nga hangin yung sunod. May tindog sa luyo akong laki. White lady din. Kung sabi mga tuyo nila na ako. Kasi tuyo nila na ako. Hatlog, motong, pray ko. Ako isa, katabi ba? Pray ko. Una nawala, ang may dugay, nawala ang katong nag-jacket o brown. Moto nga, pagkaugma na next night, ni Ana ang principal niya na sa among room. Big, kinahanglan naman yung presensya sa room. Wala ko. Kaya nga, ina na ko kung magkawan during that time, nag-away nagtitabay siya. Wala. Sa'yo, hindi mo nagtita. Abukot, isang hapon, tulog dito. Malong nagsuga. Hayag ko nga, dilingit. Na malong nagsuga. So, moto nga, anang pagka next night, ingon din akong principal, Big, kinahanglan mo yung presensya dito sa room. Yung kung sabay na itaro, ma'am. Pero i-share na ko sila ako na nailaki, na babae, na mo nahatok sila, nagbukot sila ako. Motong pag ingon sa principal ng wala nila tabutik na ay laki nga nagkakit nga nintapad sa kauban nato ng maestra. Bali sa room. Ampuan din mo sila. Ampuan ni dito. Motong abi sa kung daw kauban ulit tinuod akong istorya. Natinus ko yun, itabihan niyo sila, wala mo kinatabi ato. Wala sila katabi ato. Oto nga, dito galiron Basa ko sa James 4:4. Timothy 1:7. Ang espiritu nga gihatag sa Dios kanto dili espiritu sa kadok kundi sa gahom, ugma ay pagpugong sa kagalingon. O sa nasa James 4:4. Siya nga niya karato, hindi na si kanila ng kalibutan. Kung siya niya karato, ang espiritu sa Diyos. Ang karato. Kung nagbasa ko pila ka, Luke 10:19. Ibasa na ko na sila. Pray din Hinawiray tanan. Kana ma-feel bitaw gini mo ang spirit. Pray ka, rebuke ka, dadagan ang kabugnaw ng murag eyes ba. Tingala ko, putol man dire. Nung balik. Betul. Ang isa dito, nung gahawin pa sa kamot, hagba na. Gahilak. Padayon lagi mi. Ang dito sa isa ka naputol, kay pag humana mo pray, pula naman kaya matagatan ang sa kuha.
Maestra ko mga maestra, ninang to bilang kasan. Publak kay mata. Moto nga, big. Ninang ko, moto nga, gidool na mo siya. Ginanganta sila o praise and worship ang mga maestra. First time ko nakalong kung mga maestra nga praise and worship. Gaampo, pre-over ko sa katong ninang na ko. Tupay big nawala. Pagkatotoo, ingon na siya nga, wala na nagubig. Wala sa putahan, gatindog ko. Siya mismo. Moto nga, mag-feel gidi mo ang kadaogan once na dili ka mo surrender. Muna bantayan, based lang sa akong mga experience sa ako mismo. Kung inyong likunon ang inyong pagtuo nga dili na dapat mahadlok, kinaan nato ang Espiritu sa Diyos, yang ganian nato ang binako sa inaasal, kaysa nakadris sa libutan, suwayan ta. Diyan na rin ta ma-weekend. Halano? Yes. Di pa na mo ang mga na-experience na sa akong pamilya. Diyan, hantod ka rin na-feel na ginamo ang kagawasan. Wala ako, sa una di ko ka ng puting-log ito kuti, wala pa ko din nakita sa mga galingon nga likon diya sa akong pagtuo diya ng Jesus. Kung mo pa na ginaampo na ito permanente sa akong lula, kung akong uyuan, kung akong mama. Kung sa'yo nakita ko nila karoon. Noon na, papalos pastor nila anak. Muna yung permanente na mo ginaampo karoon sila. Nga mabalik sila, kaibin ang kamatayon ni Papa, di pa 2022, di paabot pa dyan ko niya. Kung sa gikuan ako sa yahan, doon na siya ka-istorya, kitabang na siya, balik ang Jesus ko. Ang yung reaction, dili klaro, pero I know, kung sa presensya ni Jesus sa iyan, during that time, pinapasya kong dili. Likuno na ito ang pagko, kung wala tayo kahadlukan. Bisa ka na sa sisyo? Kaya kahadlukan niya. Barot ng imong diri, sige ron. Kailangan tayo gahong over there. Take note. Hagita na sila. Sige ron, sulay. Kapuso ka ka. Wala nila. Wala imong kapanya. Oh. Abot ko diya sa una. So wala pa na siya sa sisyo. Ako pa mga pre na sa din pa ko diha. Ako pa mga pre sa opisina, gitlit pa sa kanan. Barot ko diya. Tinawag na siya. So, ang ingon na ganyan nato, no? Ang espiritu nga gihatag sa Diyos ka nato, dili espiritu sa kahadlok, kundi sa gahom. Gugma! Ako yung gupas dito sa tuwan, imagine mo nila. Ipakamatyan diya. Tungkol sa itong mga salat. Yan, nakada ko. Okay? O pagpugong sa kagalingon. Now, ini, James 1:5, no? Kung ang bisan pinsa mo rin atong ikinahanglan, no? Muna nga, madunggan ako sa nangyala ko karang mga meetings na mo. Kanong dugay man yung mga meeting yung mga kauban. Yung hatok sa ipampo. Wala na o magsugod na. Peminig pa nakampo. Wala siya. Hatok sa ipampo. Sometimes, ang good nga tatag galingon kulang ta o kay balo. Kulang ta kaalam. Pero kung sa Ginoo sa James 1:5. Kung ang bisan kinsa kaninyo na kinahanglan o kaalam, mangayo siya sa Diyos. Nga nagahatag sa tanang tao, kung wala'y pagdumot o kini ihatag kaniya. Dili ito first time kung i-share ganina ni Pastor Edison, no? Dito first time na dunggan ako na yung mga pastors, sa lalo ko to, no? Nadunggan din ako isa sa mga pastors dito, niingon nga, di pa di ko confident, magwaling kay, di ko pa malo mag-English. Actually, dili inaana ang bihog si Ginoo sa tuwa. Dili man ang mga foreigner yung mga ikatubang. No? Nakita nito, Bisaya, kinahalos niya. Dili foreigner ang mga ikatubang, ang bihog si Ginoo sa tuwa, ang pagpa-internalize sa iyahang ulong ngadto sa kaigsunan. Nga mapil nila ang spirito, kitang tanan na igiya, di ba? Ituan niya na. Kitang tanan. Makita na sa inyong kagalingon mismo. Nga kitang tanan na igiya.
Ang Espiritu nasa itong kagalingon. Mismo. Hindi mo ang atong lawas ng templo niya. Amen. Diba? Amen? Amen. Yes. O sana pagpakuan, kung hindi mo na imong kagalingon, basa ito si Tulo Kadadlaw, sulay, hindi nyo kadlaw, hindi mo ni Pastor Tulo. Sulay ako, ang akong kagalingon ni Jai Blandano, wala kong focus akong kagalingon, wala kong kundi ang ako ng kagalingon mismo. Ang niguo sa iya, hindi ko parang mo. Ang situyo. Verse. Ay ito na yun. Yes. Dili na, diha. Gradual na siya. Dili na, diha ang pagpalito na ito, diha ang Kristo. Kung dili, pinahanglan ka mo tuon sa iyang mga pulong. Pinuto, pinahanglan ka nga itong pagtuon sa iyang mga pulong. Ako, ngayon ko, nagkulang pa yun. Kung ito, limitado na ng verse na, nagkulang pa yun. No? Meaning, uhaw. Uhaw ko sa pagtuon. Muna nangit na ngayon dito. No? Patulad yung pastor dyan. Kay wala dito, wag yung kape na i-present gamay pa kayo na makatao ko nga, iglesia sa Diyos ko. Oh. Pero wala ko kahawin kung makita o si doktrina nga na nato. Para, kailangan ang mga kaopal mga maista, even ang presidente, former president sa Sitio, katong dito ni Clark Pampanga, present ko dito. Nasa kinan. Punta na yung sabi, kano yung puno ko, di nga nung di manggit mo mukhang baboy, di? Ako po ni amin ko kulang pa to. Sir, kulang pa to ba? Di pa ko ka-year sa inyo anak. Doon nagtubo ko na diha, pero daghang igiyan akong kinabuhi dito ko na realize dito pa presensya sa Ginoo na tingnan ko ang kinabuhi. Ano na? Kaya sa simbahan sa una, sa Saysay, do, magagawin na ako ng siguro, pagka nagkakato na kagpus, maulaw naman ka. Yan naman ito, nagkaibig sa inyong sa simbahan. Yan ang kamuting mo. Pinuta siya. Pinuta siya, hangtong niya, natamili na ka, maulaw na ka matungkol sa kadaganan. Kadang kayo may pag-ian. Wala, dito, nagkulang. Pag-revive sa tuwa, sa kong kagalingon, naging siya naging mismo. Nakaanak ko, murago ka ng murago, ibundakan, ikaw ako sabot, limang ka nga, yung bubuan ko niya ka ng tubig, hindi ka sa refrigerator, kapag yung bugnawa, wala, yung puy na feel sa kabugnaw. Kampon ko, ganito ko sa sala. Mama na ko, naunsa naman ka? Mga usual reaction sa, naunsa naman ka? Wala nga. Ang amo kong principal, pag panagit na ko, na-shock siya. Nangit ko, resign ko. Shock siya. Ito nga, kadugayan, mura siya ka lang isip tao ka ng reaction ba? Kaya kung ano ito sa murmur, ito principal ko sa pero gaya nga lang siya nga, pamunta na kinabuhi dito sa pagbutan niya. Dapat ito kanon dito. Okay? So, nga siya nga, ito ko dito mo. So, kung sa decision mo, ito na natin. Ito, naabot sa panahon na ipadayon ko sa akong teaching dito for 12 years, mo ito nag-experience niya ako sa Cebu. Iyan, ito yung reason niya akong giduol. Iyan akong giduol para ampuan sila sa nahitabo. Okay? Next. Katong first pillar number 1, communicating with impact. Importante niya sa ka-leader sa simbahan. Ako tuloy mga nakita din regarding ani. No? Labi na sa mga kaitsunan. Ako gani mismo mga pasaylo, di ba? Sabi sa kasimba, ng mga reason, ng mga meeting sa trabaho. Wala ko gidawat na teaching load sa Sabado. Wala tinuwag. Wala ko gidawat na teaching load sa Sabado. Wala ko gituduan nga undergrad karon ang ko puro gituduan puro mga doctoral o masters. Ang gituduan, wala tuwa sa Domingo tanan. Gikan o Alas City hanto sa Las Vegas gabi. Mga Domingo kita na wala ko sa Sabado. Pero lagi unok-unok sa pagkinabuhi ba? Meeting din, importante kayo, ang sabi natin. Ganipon, nagspila man yung kultura doon. Sabado, buka. Ampo ta. Magina ang mga bad. Ampo. So, sa pag-ngayon pa sa mga trabaho, ipalibaran nila ito ng mga activities, naagyo yung mag-unok na mutintan na ito. Grabe yun.
Mana nga, giingnan ta nga dito mahadlok, no? Mahadlok na ta sa iyaha. Pero, naagi mga decisions nga, kung imong timang isip tawhanon, makaanan yun ano, nagadaog ng tawhanon. Ilan na siya? Tungod kay, naapa sa to ang weakness isip tawhanon sa kalibutan. Sige sa man nato. Ilan ba na? Sige sa natin ito, ipang-share pastor, bakit kalabaw, mabuhat ito, kasakyanan na. Gabi nga, reflection dapat sa itong galingon ko, no? Nagam po sa kalabaw, pero nagari kay Grayson, nagari ba? Ang po sa sakyanan, pastor pa yun, hindi ka na, tungkol ka ng mga rason sa iyang kinabuhi, no? Yung anak po ng kadausan na to. Kaya individual mo ganda. Kinahalan ta nga mo-decide sa mga butang nga gitagana, gi-empower, gihatag sa Ginoo sa tuwa. Okay? So, ganun ang communication, kailangan na yun nga impact. You know what? First time na kung simba dili sa bayukan, pag-abot ako din sa bituan, kaya kinapag-feel ang presensya sa Ginoo nga sugatong dito sa imong magkaigsunan. Kaya mo matagaan sa nasa. Tinawag na siya. Mga ginay, dito pa ito sa kwan, sa... Dili ito. Tibalog ko siya. Pero, tawa-tawa, lawa-lawa ko sa ito. Tiglatawan. Mo ba? Tibalog dito. Tiglatawan mo, limungan ko yan. Alahin na ito. Dito pa ito. Na-road by dining man. Mga ito, mga adiri, no? Grabe ang blessing sa Ginoo nga ihatag diri sa kita, no? Ibang gina siya, witness ko ana. So, ing ana ang nasila. Mo na nga nakita ginako ni. Gabi nag-commit na mga promises, no? Sa Ginoo. Yeah. Marinyo na kita kaysa dito sa Cebu sa una, 6 years and a half. Talag sa pagkong ato sa Mandawi. Mandawi man to si Pastor Riwen. Nihos. Kaya tago ito kayo na. Layo sa medyo na distansya sa konsolasyon. So, tanang sa rin. Mapag-abot mo diri, nangita gini asa ang simbahan diri sa Butuan. Wala mo na simbahan diri sa Butuan. Pag-ibalo na mo nga na-adis bayugan, si Atinuli, ito nga, nag-anak din sa Taglangawan. Ibalo dito siya. Okay. So, ingana. Nga naman, ang leader, kailangan inspiring ka. No? Importante na sa communication. Nga naman. Hello. Nga naman, ang imong kaugalingon, mo-repeat na sa imong kaigsunan. Ang pagtanaw niya nimo, uy, hala, karayag. Inspired ka magtanaw sa imong kaigsunan, labi na sa imong pastor. Sabi na sa mga evangelist. Yes. Para magpinatong kita. Ako, ganda ko sa magsaysay, napat ko mga kinaraan. Ang bungkag ng mga dito, dako kayo mga ahiyas dito sa una. Pang lulong ilisyo, sila nangausap na sila. Nakatulik ng rin sila ron. No? Dako sila ng pamilya, dako ng pamilya dito sa una sa magsaysay. Grade 4 ko, pagka grade 5, grade naman kong maigo. Matong ang simba dito na sa Ubod. Mga Pastor Billy. Wala pa na ang simbahan dito sa Maligo Local Church. Okay? So, components of impactful communication, clarity, authenticity, listening with empathy. So, mali sila. Clarity, klaro. No? Then, words carry power, wisdom with wisdom and purpose. Kasi may clarity. Clear and purposeful speech. Takulosas 4 size, nagaingon, himuang ang inyong mga pulong kanunay nga matinahuron o maluntaron. Ito mo alam kanang inaingon na ito nga first impression last. Mula ginaingon ako sa mga staff na ito when I was the dean. Ang tanang tao nga musunod aling opisinahan, naanak sila yung purpose na nagkita taanang panahon na ma-seconds man o minute man lang, hindi mo ay yung importante na sila. Kada usan nato. Kaya nga no,
Yung sa mo nakapag-entertain sila, it's either be positive or negative, mula sa kung maayon mo sila pagdala, pasabot nga, maabot ang sigawas, maayon ka dyan, dito nila dito sa kanang university, maayon mag-entertain. Mura na may nga, mura na yung gobyerno na maayon mag-entertain. Di ba? Sa ganaan magkaingat ang government, lahi, no? Di ba? Kung yun akong ginabalo sila, kung negative gamit na, ang may tabuan na, madako pa. Di ba? Nag-impact. Mga po na siya. Himuang ang inyong mga pulong kanunay nga matinahon kung balong-taron. No? Aron ka mo makahibalo sa angay na tubag sa matag usap. Importante sa leader na. Diba? Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you should answer everyone. Ngunit pinaka-importante, kabayo ka sa pagtubag sa mga query sa imong mga kaigsuunan. How much more sa mga query sa wala pa nakakita sa anak sa Diyos. Papagkakita niya. Sabi na ka pagsangiro na ito sa mayong balikan. Eh? Authenticity. Speak from the heart with integrity. Dito kayo topic na pag-iina, no? Integrity. Speak with the heart with integrity. Ganong importante man integrity sa leader. No? Pero importante man. Tingnan mo, ikaw ang reflect sa taas. Ikaw ang nakita sa imuhang mga membro na ikaw mismo anak sa Diyos. Amen? Amen. Ikaw mismo. Kung saan pagpapastrong sa pang-integrity? Ang atong mga pinulungan, pinuhatan, diba? Kaya siya. Episode 4:5, kung sa kuhaan na ninyo ang baka, kung ang matag usa magpahayag sa kamaturan, niadto sa iyang bisikataw, kaya kita mga sakop sa usap-usap. Anong naka-mention na gidiri ang baka? Kaya makapawala sa integridad sa usa ka leader kung namakakab sa kaisa lang. Amen? Amen. Kasi kaisa lang. Namakak man si pastor, si evangelist. Imagine nyo na. Marabag ang dagan na nyo na ito mo. Mawala na imuhang integridad as a leader. Okay? Therefore, putting away lying, let each one speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Okay. How about words carry power? Ang pulong nagadala ka na ugahom. So, gamitan na siya wisely na may kaalam. Proverbio 18:21, kini familiar kita always ani. Di ba? Ang kinabuhi o ang kamatayon ana sa gahom sa dila. O ang nahigumpan nini mo kaon sa bunga ni ini. O sa mga ipasabot nga kinabuhi o kamatayon. The death and life are in the power of your tongue. Kung sa'y nagagawas sa imong baba, na anay consequence, na produkto, anak. Kung puro positive imong gawa sa imong baba, kanang iyong kanga, labi na sa itong mga batanon, pero lisod na dyan kayo ni pag-skillag college. Sa may skillag session na rin, ha? Berapa? Anong lisod na dyan kayo sa tanan? Imong baba lang ang pamulong na ni mo na, nga lisod. So nawala na ang nani barrier, no? Galihan na. Kani siya mo na ang lisod. Wala, di nakalusod ang itudlo sa mga professors. Okay? Lisod na lang. Naunhan na sa word ng kalisod. Kung sa giingon sa Diyos na to, kung nakulangan ka sa mong kaalam, mangayo kaniya. Mungkin na ginagawa na sa mga sagante, no? O tayo nagisugo sa to. Kung hindi mo kayo panduan niyo, hindi mo kabalaan. Kung sa'y kulang niyo, sir, kabalaan niyo, ang pusa, pangayat niyo. Di ba lamdagan ka? Pangayot niyo. Sometimes, sa atong kagalingon, natay doubts ba? Natay pagdaduha? Muna yung makapugong. Ang doubt sa atong kagalingon, nga muhatag sa tinginoon, muna yung makapugong, hindi niya mahatag.
man, unang-una. Hindi ko sa imong kagalingon. Iklan sa imong kagalingon. Diba? Mungkin na siya. Muna sa ako mga estudyante, no? Mayroon dyan ko nga, usually ang ako pa yung subject is staff na gina siya, research. Ngayon siya, ano lisod? Lisod. Kasi purpose na po na siya tubangan. Kung ngayon sa unang-unang pa lang sa klase, ngayon ang lisod. Kasi may ko diri. Kasi nagkalimot mo, teachers po mo. Na ako diri, nag-profess diya ninyo. Nagtudlo kung sa inyong buhaton. Karon, kung naglisod mo, reflect na sa ako. Nagpasabot, di ko kay malo, mapasabot ninyo. Di ba na? Dili ko kay malo, mo impact sa akong ibalan, diyan ninyo. Kung nagkuhaan ninyo ng kalisod. Ato ning iba sa yun. Yung mga doktoral man, Miss Bonyonas, may sunod ba? Karon, muna inyong barugan. You cannot become a doctor, kinagdoktorin mo. If you cannot simplify difficult things, atong bisayon. Hindi ka pwede tawag ng doktor, kung hindi ka trabaho mo pasayon sa mga lisod ng mga buta. Ipasayon ninyo. Kung saan niyo pag-lift up, atong kasabos, pagtabang, kung ka mo mismo, nagkulangan. Diba? Wala, gikinahanglan natin karon. Mayroon mo, sir, istikto magiging siya. No. Kung ako estudyante, ako sa IIT sa una, pangutanan yun ko. Parang ikatulog ng professor niya. Pangutanan yun ko. Parang insultuhon ko. Kung di siya nato sa pangutanan, magtuhon ko ako. Kaya kung di ko magtuhon ako, bagsak ako. Di ka po na bagsak. Sige na siya. Muna nga, tumiyong sa kagayon sana. Sige ito mo gabala. Muna nga, mag-ampun ko. Lord, ikaw bahala na ako pagkasabutan niyo. Pagkaya, pagkasabot ka. Gayran juga. Tinuod na siya. Eh? Ang kinabuhi o kamatayon ang nasa gawang timangin na naasa atong dila. Mabitaw na nga sometimes yun, no? Yung mga silingan na ito, karumong ka mga di maayaw ng pinulungan. Ngayon, diba sa mga anak nga ayaw niya nag-awaka ng bad words. Eh sa una, sa magsaysay sa una, di pa nga develop naman ako, no? Ang among ipuyan kay sa wala pa di pa mi sa sentro, dito mi sa DC City. Apa sabot anak, DC City kilometro gikan sa sentro. Oh, wala sa tabok ng suba. Saka atong riyo. Wala sa baktas. Mag-hike, no? Okay. Kila ka oras, 2 to 3 hours. So, ingana gid ang kinabuhi nga madukan nato sa masilingan, lagyo kay balay. Naon sa man nga atong kinabuhi, oy, daw. Kubre eta ta ko daw mo kita sa mga kapos na nadubli na. Kubre pa daw ko pas matubos siya ko nagaduwag mo ana siguro. Sa bitaw mga common thing na to madunggan sa masilingan sa una. Ako manggunag ko siguro ko ni Yoyo Toto ng gusto ni mama. No? Lahat na siya tutok kay nagadami, nagtutukan na siya, nagadami, nagkagipangagian. No? Mapil niya sa gibati, kujuin. No, napili sa gibati sa nangkuan, nahakaroon, ako ay enjoy sa dito. Wala siya. Okay? Pero ako nag-research sa ilaha, muna nga, lipot ang akong baruganan karon sa atong iglesia. Okay? Likod. Huwag na siya ang atong ano. Okay. So, naglawan pa lang, magguna na. Sige ko reflex akong kagalingon sa una. No? Sige ko reflex akong kagalingon. Hindi ko mapariha ang nila. Hindi ko mapariha ang nila. Dahil ito ugad. Yung kag-stress, restore ko kitaglawan. Yaw-yawan na kang mulanili. Yaw-yawan na kang mama. Manglilip kita kaya. Magguna na ka dito. Magpala na ka sa bakay na sa kulil. Muna yung mga sudo sa una nga. Huwag ko nag-blame sa kubuhin ko na agian ko na sila mga butangan. Ano, dili na kumabot kung sa'yo kumabot karon kung wala naging anak ko na mga disiplina ng naging ko nila sa una. Hinuna. Okay? Wala giya sa Ginoo, lisod. Okay? Lisod. Okay? So, yung mag-amping ta sa kong dila. Kung ang imong igawas sa imong baba, puro negativities, mag-expect ka nga negative results.
Kung blessing igawa sa imong baba, na matagaan rin yung kag-alam, I'll tell you, ihatag ang ina sa imo. Okay? Tools for effective communication. Listen actively before you speak. Importante sa usa ka leader nga maminaw sa iya pong mga miyembro. Actively. Okay? Use real life stories and testimonies. Yeah, tinuod na. Nakita na to na diri sa atong iglesia. Embrace technology, of course. No? Technology, pero natin digital age na. So, naay mga panahon during sa pandemic, ang nahitabo na ito nagamit ako Zoom. I really admire ng Pastor David kay nandiyo na ako, di ko nagtudlo ko for how many years, 57 years, pero diligay ko ang kamera. Pero sila, gabi no, nakita na ko. Kaya sa pandemic na time, ang Pastor David, kang Pastor David, kato talang mga nag-Zoom, no? Among ipang-search, kaya magsimba sa balay. So, I really thankful to God sa mga ipanggamit na instrumento during atong time. Daghan itag na-realize during the pandemic. Yung mga di taga-tuong nga i-stop sa Ginoo tanan. Kung nakasulay mo atong Manila, kung nakasulay mo atong Shanghai, kung nakasulay mo atong Toronto, kabisi kay sa mga dalan, tirong i-stop na si Ginoo ko pila ka months. Imposible nga butang nga natinuod. Ya, sa iya ang presensya. Sino ni mo na? Ano ka? Makita din ang mga tinuod ng pinaya sa tao na nag-border na, mag-away pa. Muna na tayo passport sa other province. No? Okay. So, Proverbs 25:11, a word fitly spoken is like apples of gold in settings of silver. Nakapatong siya ito. Silver yan. Okay. Pillar number 2, building strong ministry teams. Ministry thrives on collaboration. Importante nga. So, karon no? Kaning atong pag-collaborate karon from the different local churches, no? Then napagid ang ato ang tinahod nga chairman. Kasi good, grabe ang iyang kuling diri na pita, no? Murag 3 times, 2 times ito nakita din, Pastor. So, no, grabe ang bihog sa Ginoo diri na pita. Na-feel kita to na sa tag sa kanato. Okay? Great teams share responsibility, purpose, and prayer. So, tayo ka na naatani. Diversity of gifts strengthens unity. Ginailan nato na ang mga diverse nato. So, gano'n po na ako nakita ang mga kaisunan nato sa dinagat, no? Nag-talk na gid mi ni wife ano nga, one of these days siguro, bisita mi dito. Wow! Yeah. Sa dinagat. Nakita na ako sa mga post sa una nga natin, pagtugod pa lang sa simbahan. Lorito ba to? Asa to dinagat nga? Oh. Lorito nga dinagat, di ba? Dinagat ko siya. Dinagat ko siya. Libo. Ha? Libo. Libo na. Municipal Libo. Libo na ito, libo. Okay. Nindot maging ang dinagat. So first, once ako po nakagawa training na leadership yapon. Dapat na itong Lorito eh. Dapat nga. Ha? Sige. Lagi. So, Ecclesiastes 4:9-10, 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. No? So, if either of them falls down, one can help each other up. But pity anyone who falls, has no one to help him up. Importante yun ang collaboration. Nga naman, kinahanglan magkita nga na yung lift up. Kung nakita na ito nga, kumbaga, ninghina, no? Ninghina sila karon sa hinundan, kinahanglan nga na ay isa ka grupo nga lift up. Okay? Mudasig. Okay? Sa matag usa. Okay? Ang key ingredients for effective teams: shared vision and values na atana sa itong iglesia. Define roles and responsibilities na atana. Trust and accountability. Then open feedback and conflict solution. And celebrate wins together. So gina-celebrate nato na, no? Di lang po ka-promise na yung word, but during sa itong conference, hopefully makalib me 1 or 2 days, di ba? No? Sa conference next week pa to, no? National conference, kay gimingaw na po. Ang mga bata ko, nakaamog yan ang ihatod, mga bata kampay, una dito na abot. During sa kwan, sila youth camp, sila tanan, no? First time ko nila, actually. Munang, karon na may adapted yung tuloy ang bubo. Ano? Sige siya kingon yun nga. Di, kung nahiyan ko di ha. Baptist to. Pero,
wala ko ka pansaya ha, pabuto na ko nga siya mismo mo offer ng kalingon. Siya na. Kasi naman to siya, gagawin ko sa Gaitan, o laking taker naman to sa Gaitan. Nga mo offer siya himself to be baptized in our faith. Uy. Kaya ako po yung guest po na 13, wala pa po ma-notice mo. No? Okay. So, basin diha nga panahon. Okay. So, empowered team leadership, lead with integrity and humility. Importante gid ang humility sa ato. Wata kayo, okay ka nakita diri anak nga problema na ito na tintatanan diri ta sa ubos panahon. Pag diha galing kang Kristo, servant kita. Diba? Alagad kita. Okay? Delegate and empower others. Anak siya. Recognize contributions. Provide mentorship and guidance. Encourage servant leadership. Okay. Number 3, kini, importante kay cultivating. This is the last pillar. Okay? Nako ipatanaw ninyo niya. Kaya importante kay nang namo ginagawas ganina, kay ni sa tanan, namupit ni sa tuwa. Okay? Sabi na sa mga kaisunan. What it means, faith fueled confidence. Resilience, i-discuss na ganina. Ambition. No? And why it matters? Because your mindset impacts your message. As a leader, ha? Ikaw nagatindog diri. Ang imong mensahe kagikan sa Ginoo, mo impact